Hello, pasyaleras! Welcome stay tuned ng ating Japan vlog. Kung sa ating nakarang video ay tayo ay nag-shopping, ngayon naman tayo ay magsa-sightseeing. Pangarap niyo rin bang makapunta sa Europe ngunit kulang sa budget at time? Kung oo, this vlog is for you. Ngayon ay pupunta tayo sa Haustenbusch, isang theme park sa Nagasaki na accessible din galing sa Hakata. Sa vlog na ito ay papakita namin kung paano makapunta dito at kung paano bumili ng tickets. So, stay tuned! Ang Haustenbusch ay nasa Nagasaki, kaya galing Fukuoka ay kailangang sumakay ng tren o kaya ng bus. Ang pinili namin ay bus para hindi na kami mahirapang mag-navigate sa loob ng subway station at mapagod pa maglakad. Kung makikita nyo online ay merong mga package tours na nag-offer ng bundle ng ticket sa Haustenbusch at ticket sa bus. Pero sa na-research namin ay hindi pala real-time ang ginagawang reservation ng mga third-party sites na ito. Kaya naman ang iba ay hindi na nakakakuha ng ticket sa schedule na kanilang gusto. Ayan naman, ang ginawa namin ay dumiretso na kami sa Japanese websites para makapagpa-reserve agad, ma-make sure na ang schedule ay ang aming gusto at makapili ng magandang upuan. Ang pinaka-convenient way na pumunta sa mga website na ito ay pumunta sa official na website ng Haustenbusch. Meron naman siyang English version. I-click ang Access. At dito ay makikita natin ng iba't ibang mga paraan kung paano makapunta sa Haustenbusch. Ang piliin natin ay ang for those coming from the airport. Piliin natin ang Fukuoka Airport. Mula sa Fukuoka Airport, ang estimated na biyahe ay 1.5 hours papuntang Haustenbusch at sa experience namin, galing sa Hakata, around mga 2 hours ang biyahe. Sunod ay i-click ang Saihi Bus na link. Sa nakikita natin, ang website ay Japanese, kaya naman ang recommendation namin ay gumamit yun ng Google Chrome na browser at galing doon ay madali nating makakonvert ang Japanese to English. Sunod ay i-click ang for the Haustenbusch Fukuoka route online reservations. At ang piliin natin ay agree. Japanese website din ito pero dahil Google Chrome ang gamit natin, na-convert na siya agad to English. Ang una naman nating piliin ay ang galing ng Hakata. So piliin ang towards Haustenbusch. Ang bus stop ay kahit alin dito ay pwede niyang piliin pero sa amin ang hotel namin ay katapat ang Hakata Station at Hakata Bus Terminal, kaya naman Hakata Bus Terminal ang aming pipiliin. At tayo ay bumaba sa Haustenbusch kung kailan ang date na inyong travel. So dahil tapos na, mamili na lang tayo ng kahit anong date. Kung ilan kayo. At search for. I-convert natin ulit sa English ang page. Dito makikita natin ang mga schedule ng mga bus galing Hakata Bus Terminal papuntang Haustenbusch. Dalawa lang talaga ang ruta niya araw-araw, 9 AM at 11 AM, kaya mamili na lang kayo kung ano ang mas works sa inyong schedule. Ang presyo rin ay nakalagay 2,310 yen. Pag nakapili na kayo, piliin nyo ang seats available. At kung mapapansin nyo, ang bus ay may Wi-Fi at may CR. Piliin ulit ang seats available. And basahin at pinutin ang agree. I-convert natin ulit sa English para maintindihan natin. Ito lang ang summary ng kinlik natin. At sa susunod ay pwede kayong mamili ng upuan. At wala naman itong extra charge. So kung one way lang ang biyahe nyo, pwede nyo itong pindutin ang select a seat. Or kung round trip naman ang balak nyong bilhin, pindutin nyo itong reserve your seat. Ito ang pipiliin natin para makapag-book tayo ng round trip na ticket. Gawing English ang page. At dito, makikita natin kung ano ang mga available na upuan. So, ang mga upuan sa first at second rows ay mukhang occupied na. Kaya mamili tayo. So, i-click lamang kung ano ang upuan na inyong gusto. At i-click ang confirm. Ngayon naman dahil napili na natin ang ating upuan at schedule sa papunta ng Haustenbusch, i-click naman natin ang pauwi. Dito ay automatic na napipiliin niya ang galing Haustenbusch at papunta ng Hakata Bus Terminal, pero pwede rin niya naman siyang palitan kung gusto nyo. Piliin ulit ang date.
At nakalagay na rin kung ilan kayo. Pindutin ang search for. Sa pauwi naman, ang schedule ay dalawa din. Isa ay aalis ng 6 p.m. galing sa Haustenbusch at ang isa ay aalis ng 8 p.m. Ganun din ang presyo, may wifi din, may CR. Choose your own seat at select your seat. Dito ay mas maluwag ang bus kaya naman mas makakapili tayo ng upuan. Piliin natin ang second row. Ang toilet pala ay nasa bandang likod ng bus. At pagkatapos ay ibibigay niyo lamang ang inyong details para maibigay sa inyo ang inyong reservation na ipapakita niyo sa driver. Hindi na kailangang mag-sign in pa, pwede namang mag-book as guest, ibigay lang ang inyong pangalan, email address at telephone number. Sa amin, dahil wala kaming Japanese phone number, pinigilang din namin ang aming Philippine phone number. Pagkatapos ay book as guest, at bibigyan na rin kayo ng link kung paano magbayad. Makakatanggap kayo ng email na may voucher at ito ay papakita nyo sa bus driver. Siguraduhin nyo na nakaprint ang inyong voucher. Ang sakayan ng bus papuntang Haustenbusch ay nasa Hakata Bus Terminal. Kung naalala nyo sa aming nakaraang video, ito ang view galing sa aming hotel at nasa tapat lang ang Hakata Station. At katabi nito ay ang Hakata Bus Terminal. Ang bus ay nasa gate 31 na nasa 3rd floor at may TVT na nagsasabi kung nasaan na ang bus at kung anong oras ito dadating. Ang Hakata Bus Terminal ay madaming floor sa loob at may mga convenience stores at kainan din sa loob. Para sa amin, mas convenient ang sumakay ng bus dahil point-to-point ito at ang last stop ay ang Haustenbusch na mismo. Sa Gate 31, bukod sa bus papuntang Haustenbusch ay may mga bus din papunta sa ibang lugar gaya ng Saga Airport. Ito ang mga schedule nila kaya wag kayong malilito. After around 2 hours ay nakarating na tayo sa Haustenbusch. Mahaba ang biyahe pero komportable naman dahil malakas ang aircon ng bus, may toilet sa loob at maganda ang ating naging view. Malaking tulong talaga na nakapili tayo ng ating pwesto. Welcome to Haustenbusch! Dito mismo kayo ibababa ng bus. O diba, napaka-convenient? Ihanda rin ang ticket at siguraduhin na readable ang QR code dahil ito ang i-scan nyo sa entrance gate. Ang Haustenbusch ay family-friendly kaya karamihan ng mga bisita, bukod sa mga turista, ay mga pamilya na may mga kasamang bata. Bukod sa family-friendly ay pet-friendly din ang lugar na ito kaya napakadami nating nakita na cute na mga aso. Dahil ang Haustenbusch ay isang theme park, walang extreme rides dito. May mga attractions at coasting rides din pero ang main activities talaga dito ay maglakad-lakad at i-enjoy ang views. May mga araw din na merong mga shows at fireworks.
Napakalawak ng Haustenbusch kaya naman ang suggestion namin ay sumakay kayo ng canal cruiser para makita ang kabuuan ng park. Ito yung water taxi nila na umiikot sa Haustenbusch. Ito ang presyo para sumakay dito. O diba? Libre siya kaya naman Gina tayo! May shuttle bus din na umiikot sa Haustenbusch na libre din. May 8 stops ito within the park at madaling nyo itong makikita. Mamaya ay sasakay din tayo dito. Abangan! O diba, may windmills pa? Siguro, palitan natin yung music para mas feel na feel natin. Ayan, diba feeling nasa Europe talaga tayo? Habang ini-enjoy natin ang views, ang music at ang ating imaginary tea at biscuits, chive time muna tayo. Ang Haustenbusch ay inspired sa Netherlands at kita-kita naman sa design at architecture dito. Ang ibig sabihin ng Haustenbusch ay House in the Forest at pangalan ito ng isang totoong lugar sa Netherlands. Na-feature din ang Haustenbusch sa isang Netflix Japanese reality show na Run for the Money. Hello po. Kuya Carlos tayo. Siyang Las Casas. Na Enchanted. Kaliwa. Kaliwa. Laban si Mother sa pagpicture.
Every month ay may theme ang Haus ten Bosch at ang theme nila for October ay Halloween. Ayan po, pagkain ng popcorn. Mukhang may view dito. Pahinga muna tayo sa lakat-lakat at kumain muna tayo. Nandito tayo sa isang cafe sa loob ng Haus ten Bosch na napaka-aesthetic na interior. Most, if not all na mga kainan dito ay either cafe or snacks lang ang tinitinda, kaya naman siguraduhin na busog na kayo pagpunta dito o kaya naman ay magbaon kayo ng pagkain. Pwede namang magdala ng pagkain dito at madami ding mga rest area kung saan ay pwede rin kumain. Ito ang in-order namin, ang Parisienne. Ito ang version nila na millefeuille na isang French pastry. Ito ang labas ng cafe. O diba? Napakaganda. Ayan nga pala ang canal cruiser na sinakyan natin kanina. Nandito tayo sa isa sa mga stop ng shuttle bus ng Haus ten Bosch. Ang bus stop number 1 na ito ay malapit sa entrance ng park at sa Blueprint the Arc Cafe. Nakalagay din dito ang schedule ng bus at ang mga stop sa loob ng park. Ang ruta nito ay within Haus ten Bosch lang. Kagaya ng canal cruiser, libre din ito. Napakaganda ng Haus ten Bosch tuwing gabi, kaya naman may mga hotels din dito sa loob na pwedeng istayan. Mukhang wala atang schedule ng fireworks sa araw na ito, pero okay lang dahil sobrang na-enjoy pa rin natin ang pag-iikot. Pauwi na tayo at doon ulit tayo sasakay ng bus kung saan tayo bumaba kanina. Tayo ay sasakay sa bus stop number 3 at direct bus din ito papuntang Hapata. Siguraduhin na nakaprint ang inyong voucher.
Sana ay na-enjoy nyo ang pasyal natin na ito at makatulong ito sa inyong Japan trip. Thank you for watching and see you in the next vlog!